Okay. What's up? Good day, Dr. Chris here. Doc Chris, the Scrubby MD, and welcome to the Scrubby MD podcast. YouTube channel na lang ng Doc Chris. And happy weekend sa mga nakikinig. Thank you for giving me again another opportunity to share a video sa mga new subscribers. Thank you. Umabot tayo ng 111 ata sa last check ko. Anyway, it's a good day, a good afternoon, and gusto ko mag-share ng isang topic na na-request ng isa sa mga kaibigan namin sa comment section. Especially sa... Sorry, nababahing ako. Sa Karmado. Actually, na-request to ni Marie sa YouTube channel ni Ate Brat. Shout out Marie. So, gusto niya malaman ang tungkol sa sa G6PD, lalo na sa mga bata. No? Well, mainam din na malaman to kasi ito yung pinaka-common na sakit na pwede mong ma-detect sa pamamagitan na newborn screening. So, sa mga nanay dyan, alam nyo naman kung pag may mga babies na pinapanganak, kung nakita nyo yung mga anak nyo, meron yung time na pupunta sila, kukunin sila ng nurse at for newborn screening daw. Pagbalik nila, may tusok na sa may paa, no? Sa heel ng paa. So, ginagawa yun para matest ang mga karamdaman na pwedeng makuha sa particularly sa namamana, no? Yung congenital problems. So, ano ba ang newborn screening? Yun muna unang tignan natin. Punta tayo sa newborn screening. On the fly ako ngayon eh. Tingnan natin kung newborn screening in the Philippines. Yan. Tingnan tayo. Ang newborn screening naman pare-pareho naman yan sa buong Pilipinas. Siyempre alam nyo na kung ano yung programa dapat nating babantayan kapag newborn screening. Marami yan, hindi lang kasi hindi lang G6PD. So punta tayo. Okay, ito post sa YouTube, sa Facebook channel ng Facebook ng DOH. Sana hindi putol. Putol ba? Wait lang. Ayusin natin. Nakalak pa. Ito. Yan. Ilak ko ulit. At hindi pa siya nakakita sa screen. So, gagalawin ko siya konti. Yan. Okay. This is from the page of Department of Health. So, okay lang si Pusa doon. Tayo doon. Yan. Newborn screening. Okay. October 1 to October 7 natin sinaselebrate ang newborn screening week. Okay? So, ano ba ang kahalagaan ng newborn screening? So, ginagawa ito kapag pinapanganak ang bata. Tingnan natin. So, ano ang kondisyon na sinusuri sa newborn screening? So, marami yan. Usually, isa sa itong mga karamdaman na to, yung congenital hypothyroidism, congenital adrenal hyperplasia, galactosemia, phenylketonuria, glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency, or ang highlight ngayon, G6PD deficiency, maple syrup urine disease or the MSUD. Bakit ba natin to kailangan i-screen sa lahat ng sanggol?
So, congenital hypothyroidism, yan, malaki kasi ang epekto niyan kung hypothyroid ang isang bata, lalo na sa newborn. Kasi mahalaga ang thyroid hormones sa pagdevelop ng isang bata. Okay? Kung ang thyroid function natin ay hindi akma, hindi siya lalaki or magkakaroon siya ng problem in coping, lalo na sa development niya. So, especially intelligence, tsaka mga complex na activities. Kaya ang epekto nito, kung hindi naagapan ng agad at hindi nabigyan ng karampatang solusyon mula pagkabata, pwedeng mag-lead sa mental retardation. Okay? Epekto pag newborn screening at nagamot agad, magiging normal ang buhay. Okay? Congenital adrenal hyperplasia, well, kapag ito kasi, ang adrenal hyperplasia, medyo delikado siya. So, ang kadalas na epekto nito ay, madalas critical. So, mas magandang ma-assess siya agad pagkapanganak pa lang. Galactosemia, okay, kamatayan or katarata. Pwedeng magkaroon ng blindness sa isang batang meron ito. So, katarata or meaning cataract. Okay. Pag naagapan naman ang galactosemia, pwede, okay, buhay na normal. Phenylketonuria, same din sa hypothyroidism, mental retardation. Si G6PD, malubhang anemia, pagkanilaw or kernicterus. Okay, kung maagapan, magiging normal ang pamumuhay. MSUD, yan, delikado din to. Pwedeng mag-lead ng agang pagkamatay, at saka kung naagapan agad, buhay at normal. Pag napansin nyo, itong mga to, lalo na sa mga medical fields, no, alam nyo na, mapapansin nyo, most of them usually are related sa isang, they are involving enzymes. No? Si G6PD lalo, enzyme yan. Pag wala ka nun, may risk ka maging prone sa reactions or oxidative stress. Okay, lalo na kung may triggers kang nakain. Okay? So, how to test? Kadalasan ginagawa ito sa unang 2 araw ng pagkapanganak ng isang bata. Ginagawa natin yan, pangongolekta ng dugo at nilalagay sa isang Whatman filter paper na part ng application form. May standard kaming ginagamit kapag tinetest ito at sinesend ito for testing. So, pag nakita nyo sa picture, yun yung exact na itsura na ginagawa kapag nagtetest tayo. Okay? Usually, ang gumagawa nito, either doktor, nurse, midwife, at saka medical technologist. Okay? Wala pong orderly dyan, ha? Wala rin pong kapitbahay. Wala din pong nanay. Kami po gumagawa. Okay. Ano-ano ang kondisyon ang sinusuri? Well, daanan lang natin. Ito yung congenital hypothyroidism. Again, it may lead to mental retardation. Saan ba si congenital hyperplasia, galactosemia, yan. Pagkakaroon ng katarata sa maagang edad pa lang. Okay? G6PD. Actually, ang G6PD, pwede silang mabuhay. Yun nga lang, maraming talagang problema. May mga kailangan tayong bantayan na pagkain. Choosy sila sa food. Okay? Madali silang makapitan ng reaction or stress kapag natitrigger yung katawan nila. Okay? Yung pala natin iba. Ayan. Maple syrup urine disease. Kung baka nakita nyo, maple syrup, ganyan talaga, nagkakaroon ng ganyang problema kapag meron tayong abnormal na branch chain alpha keto acid dehydrogenase. So, para siyang sinabi ko nga, mga enzyme na problema. Okay? Phenylketonuria. Okay. Essential lahat ito, lahat ng ipapanganak, base na to sa PhilHealth mismo as a package natin, pagkapanganak, kailangan
ipagawa ang newborn screening sa lahat ng mga bata. Okay? Kahit sa mga birthing centers ginagawa yan, kaya midwife din gumagawa din yan. Okay, now we go deeper. Ano ba ang G6PD? Okay, or glucose 6-phosphate. Yung enzyme na ito, ano ba ang kailangan natin malaman? Yung enzyme na ito, well, important siya sa pag-form ng isang substance sa tinatawag nating NADPH. Yan, medyo nosebleed, alam ko, sa mga na nanonood. Pero isa sa mga factors na ginagawa ito, parang cofactor na ginagawa ng G6PD. Itong G6PD ay nakikita sa mga mammalian cells. Well, tayo, mga bilang humans, are mammals, no? It is one of those enzymes that will utilize NADPH. Okay? Ang gagawin niya is gagamitin niya to NADPH to maintain normal processes sa ating katawan. Ano bang processes yung ginagawa niya? Well, they form antioxidant enzymes. Okay? Your glutathione reductase. Itong NADPH na ginagawa ni G6PD, gagamitin yung NADPH na to sa mga enzyme activities sa ating katawan to create regulate antioxidant enzymes. Ano bang mga antioxidant enzymes natin? Kung antioxidant ang naisip nyo, alam ko may maisip agad kayo, glutathione, no? So, yung antioxidant enzyme na yon, use your glutathione reductase and catalase. Okay? Itong mga to, kailangan nila nito. Kung saan magagaling ito? Sa reaction ng G6PD. Okay? Moving on further, para mas madali din maintindihan. So, makikita nyo, enzyme ito. So, kailangan, yung enzyme na to, anong reaction ba dapat ang kailangan nating tignan? So, maybe, glucose 6-phosphate dehydrogenase redox reactions. Tingnan natin kung makita natin yung picture. Yan, ito yung picture natin. Yan. So, this is the summary of dual role of antioxidant and pro-oxidants of G6PD. Isipin nyo na lang, ito yung baby. So, yung mga references ko, ilalagay ko na lang sa description. This is from an article. Baka hanapin nila. Ilagay ko na lang. This is from an article published open. So, lahat pwede makakakita nito. No? So, reactive oxygen species, usually yan yung mga peroxide, yan. Nakakreate yan kapag meron tayong mga triggers sa ating katawan. Okay? Pwedeng reaction to certain food, reaction to certain infection, ganon. Magkakaroon ng reactive oxygen species or yung peroxide, hydrogen peroxide. Yan yung mga normal na pang antimicrobial and they would usually be used in non-specific reactions sa katawan para hindi ma-overcome ng infection, ganon. Now, paano kapag sobrang dami nito? Kasi minsan dumadami ito kapag meron siyang oxidative stress triggered by destruction ng mga cells kasi non-specific yung mga target ng infection, okay? Or non-specific na reaction sa katawan dahil let's say na-inflame or nagkaroon nga na yun, may nakain ka tapos pwedeng mag-increase ng oxidative stress. Anong gagawin ng katawan? Normally, papasok dyan si G6PD. Okay? Si G6PD, sabi ko nga, i-regulate niya yung cofactor na NADPH para gamitin ni glutathione. Itong GSH ito, glutathione reductase. Kapag meron ito, okay, gagamitin niyo yung glutathione reductase to convert yung mga itong oxidative or oxidants natin into water. Okay? Para hindi maging harmful yung oxidants sa katawan. Okay? Kapag ito sumobra-sobra, pwedeng makasira ng mga cells, pwedeng makasira ng mga enzymes din, pwede rin makasira ng mga structures. Okay?
In particular, kapag sa atin, sa G6PD, madami kasi ito sa blood. Kapag masyadong mataas ang reactive oxygen species sa blood, okay, pwedeng ikasira ng RBC or yung red blood cell. Okay? Now, ang kahalagahan ni G6PD, okay, gumagawa siya ng cofactor na NADPH. And then, gagamitin ng glutathione reductase, yung NADPH, to convert your reactive oxygen species to water. Okay? Ano ba din ang effect ng mga reactive oxygen species kapag sa blood? Pwede niyang sirain ang DNA, pwede niya rin sirain ang mga genetic material sa loob ng cell, masisira. Okay? Masisira yung cell. Pag nasira ang red blood cell, anong mangyayari? Anemia. Okay? Kaya nagkakaroon ng hemolytic anemia kapag mataas ang oxygen stress or oxidative stress dulot ng something na kinain or na-trigger dahil sa gamot or na-trigger dahil sa may napahid na trigger mismo. Bibigyan ko kayo ng listahan kung ano yung mga gamot or mga substances na iniiwasan para na magtaas ng oxidative stress sa mga pasyenteng may G6PD. Now, ano pa ang ginagawa ni G6PD? Okay, yan. Si G6PD or yung glucose 6-phosphate dehydrogenase, okay, it regulates apoptosis and mitochondrial dysfunctions. So, si NADP, yun nga, creates your NADPH. Pag nasama sa oxygen, okay, yan din. Nire-regulate niya yung embryonic stem cell proliferation and differentiation as well as migration. Kapag ganyan ang nangyayari, malaki at crucial ang factors no ito para sa pag-develop ng isang bata, no? Yan. Sabi din dito sa letter B, G6PD can act as a pro-oxidant in a low oxidative stress condition. Eustress, meaning less ang stress, by providing NADPH, okay, for nitric oxide in producing reactive oxygen species which are required for embryonic stem cell proliferation. So ito kailangan din sa production. Now, sa mga babies, meron pa rin naman G6PD, pero yung G6PD na yon minimal lang kadalasan at hindi siya nakikita sa lahat ng parts. Kaya deficient. Kapag sinabing deficient, mababa lang yung level. Okay? To the point na yung mga vital na roles, yun lang yung nagagawa. Yung iba, hindi na gagawa ng G6PD. Okay? Yung isa, yun ay beneficial kapag low oxidative stress. Kung wala kang stressors. Okay? Magawa siya ng ROS, pero para sa production, proliferation, and differentiation. Pero kung meron kang oxidative stress, dyan din ang papasok ang regulation ng reactive oxygen species mo. Okay? Yan ang kahalagahan ng enzyme na to. Now, alam ko medyo biochem kasi to. So, ano ba ang natin? Kailangan nating maintindihan. Ito kasi yung pinaka-importante dun sa RBC or sa red blood cells. Si G6PD, okay, nagre-regulate siya ng NADPH, diba? And then yun, ginagamit yun dun sa glutathione pathway. Okay, to reduce yung oxygen, i-reduce mo yung peroxide which can lead to stress or damage. Ito kasi, pag dumami ang peroxide, masisira yung red blood cell, forming your anemia. Now, kapag wala kang G6PD sa red blood cells, wala ka nito. Kung wala ka nitong NADPH, hindi gagalaw si glutathione reductase. Kung hindi gagalaw ang glutathione reductase, dadami ang peroxide. Kung dadami ang peroxide, masisira ang red blood cell. Kung masisira ang red blood cell, mag-cause ng anemia. Okay? Bakit kasi dumami yung peroxide? Dahil sa possible na na-ingest mo, okay, na pwedeng mag-trigger ng oxidative stress. Okay? So, punta tayo
Yan. Punta tayo sa mga listahan ng mga pagkain na pwedeng mag-cause ng trigger. Okay, list of food to avoid for G6PD. May mahabang listahan ang DOH dyan. Na-post to yun dati. Tsaka lagi ko tinitignan yun kapag nagpapasyente ako ng pasyenteng may G6PD. Ito tayo yung sa DOH. Meron din sa iba eh. Yan. Okay, tingnan natin. Tayo dito. Yan. Okay. Yan. Okay, may mga list tayo ng mga gamot na kailangan i-avoid kasi ito yung mag-trigger ng reaction sa G6PD na bata. Okay, you must avoid these medications kasi sila yung pwede mag-cause ng trigger. Okay? Tingnan natin kung pwede ko pag-zoom. Ito pwede ba? Yan. Yan. So, things to avoid. Okay, these are the following. Antibiotics, to bawal. Okay? So, kung sabihin ko lahat yan, aabot tayo ng gabi. Okay? Pero pwede nyo naman daanan. Pwede ko rin ipinto sa baba para malaman din ng mga mothers dyan na may G6PD na anak. Pwede rin nyo yung i-download to. Okay? Para malaman nyo kung let's say nagpa-check up si baby, tapos na reseta kasi hindi niya nabanggit na may G6PD yung bata, ay doc, bawal pala yan. Okay? Ano ba yung pinaka-culprit minsan na nakakalimutan natin? Una sa lahat, pag yung anak nyo may G6PD, bawal sila sa mga okay, ano ba yung pinaka-common nandito? Mga may menthol. Okay? Yung mga may menthol, bawal sa kanila yun. So, antibacterial, nitrofurantoin, hindi okay sa kanila. Yun mga sulfa drugs. Okay? Hindi pwede rin yun. Sulfamethoxazole or sulfamethoxazole. Yan. Hindi rin okay sa kanila to. No? Ano pa ba? Yun, chloroquine, primaquine, pentaquine. Hindi rin sila pwede doon. Things to avoid din. Ito. Food. Ito, madalas sa food. Yun nga yung highlight natin. Sa food. Marami pang food eh, pero ito lang yung nilist ni DOH muna. Fava beans. Okay? Kung ano yung, asan ba ang fava beans? Nasa Ding Dong. Oh, sorry, Ding Dong. Okay, Mr. Bean. Red wine. Hindi rin pwede. Okay? Legumes. Habitsuelas. Garbanzos, kadyos, munggo. Okay? Nahuli na. Blueberry, soya foods, taho, tokwa, soy sauce. Uy, nako. Madalas si nanay dito, soy sauce. Tonic water, bitter lemon. Okay? Yun yung kailangan iwasan. Okay. Ito, madalas tong kwan. May nakita ako. Yan. Camphor. Okay? Camphor, usually, nandun sa may mga, eucalyptus oil. No? May nakita pa ako dito. Sana yun? Menthol. Yung others, di nakita. Tako sa kwan. Hindi nakikita. I-zoom out ko na lang. Kita ba? Ay, hindi. Ano ko ito may papakita? Wait lang guys. I-edit natin. Alam ko na. Palitin natin konti.
Yan, mas okay na yan. Yan. Dito tayo. Yan, okay. Kita na yung baba. Yan, okay, nakita nyo yun? Menthol. Alaxan gel. Okay? Hindi po pwede yon. So, kung meron kayo yung mga menthol gels na pinapahid sa bata na may G6PD, hindi po pwede. Yun guys, no? Pwede kasing magkaroon ng reaction. So, ano ba yung mga reaction na pinakita natin? Ayun yung mga anemia, no? So, hindi lang yun guys, no? Hindi lang menthol gel, hindi lang alaxan gel. Bengay, bawal din sa kanila. Efficacent oil, okay? Listerine mouthwash, hindi rin po pwede sa kanila. Listerine pocket pack, hindi rin pwede. Megacent oil, Mentopas, plaster, Omega painkiller. Oh, nagbigay na ng brand ang DOH para iwasan. Okay? Naphthalene balls, yan din. Hindi po yan pwede sa ating mga bata. Okay? Herbs, cattle gallstone bezoar, honeysuckle flower, Chimonatus flower, pearl powder, wigwort flower. Okay, ano ba yung mga safe to take? Well, acetaminophen, paracetamol, Tylenol, aspirin, okay lang. Ascorbic, feels safe. Safe to take, ciprofloxacin, okay. And diphenhydramine, isoniazid. Yung kuanat, vitamin K analog that available in the Philippines should be water soluble. So, ano ba yung water soluble? Ayun, yung vitamin K. I-post ko na lang ito sa comment section later para makita nyo. Kasi super helpful to talaga. Buwabalik talaga ako sa listahan na to. Okay? So, sa mga mothers, alam nyo dapat kung ano yung mga pagkain. May listahan naman na binibigay ang PEDIA department kapag pinapauwi na kayo. Lalo na sa mga G6PD babies, kailangan maging mabusisi kayo kung ano yung pinapakain sa kanila. Kasi mahirap pag nagkaroon ng reaction ng mga bata. And ayaw naman natin na pabalik-balik sila sa hospital dahil kailangan ma-check up dahil yun na naman, nasumpong sila sa G6PD. And ang pinakamahalaga dyan is maging aware at maging busisi, no? Okay? Sa pagkakaroon ng isang anak na may G6PD, hindi naman yan problem. Basta hindi rin naman siya problema sa pag-aaral, hindi rin siya problema sa kalusugan. Hindi dapat siya ipagkahiya. Okay? Itong karamdaman na to ay pwede silang mamuhay ng normal. Kasi ang karamdaman na ito hindi naman nag-aapektuhan ng kahit anuman sa intellectual na aspeto ng isang tao. And yung pagiging extra safe lang ay parang sure lang para hindi siya magkaroon ng iba pang karamdaman or sakit dulot ng siguro accidental na pag-ingest or pagpahid ng mga gamot na may bawal sa kanya. Okay? And may mga kilala akong may G6PD. Minsan mas matalino pa nga sila sa akin. And mas magagaling pa. And it's not something to be shy about. Hindi rin siya kinakahiya, no? You're kumbaga you're normal. You're a friend na pwedeng maging kaibigan, okay, maging kasama. Hindi naman yun parang tanin or condemnation. Kasi technically you're still normal. You're normal ka lang na tao, guys. Yun lang, meron ka lang kulang lang sa enzyme na pwedeng mag-protect sa'yo. Ang kwan lang naman dyan is kailangan extra ingat lang. And pag lumaki na ang G6PD na patient, dapat siya din, responsable siya kung ano yung mga pwede niyang kainin. No? And syempre, wala si mami sa tabi niya.
kailangan maging maingat din siya. Sa mga kilala ko dyan, aalamin pa niya kung ano to, may fava beads ba to? Baka nahalo. Ganun. Okay? Tapos, ayaw niya talaga. Siya pa ang una makakaalam kung merong mentol ba dun sa na naipahid. Kasi hindi siya pwede doon. Okay? Hanggang doon lang naman, kung G6PD ang isang bata, mag-start ang responsibility sa magulang para alam niya kung ano yung mga bawal at ituro nyo sa mga bata kung ano yung mga bawal sa kanila. Okay? Sa pagkatanda. Okay? Gandun lang naman yung topic ko for G6PD, and yung mga references ko i-attach ko siya sa description ng video na to para ma-browse nyo at saka for your information. No? Lahat naman yun ay galing sa Department of Health at saka literature online and readily available sa mga gustong mag-aral dyan ng G6PD. Kaya hanggang doon lang naman yung comment video ko for G6PD, and this has been Doc Chris, the Scrubby MD, and thank you and have a good evening and happy weekend, everyone. See you on the next video. Bye.